Magandang araw, mga marihin at parihin ng Marinduque. Ngayon po, excited na tayong makapanayam ang isa sa ating ama ng lalawigan. Let's give it up for Governor Presby Velasco. Magandang araw po, Governor. Magandang araw po, marihin. Okay mga marihin, wala nang patumpik-tumpik pa, gora na tayo sa mga tanungan. Sino nga ba ang ating tatay, Governor Presby Velasco? Ayan, Governor. So ang pangalan niyo po is Presbytero, right? Ano po ang pinakang basehan nito? Natanong niyo po ba ang inyong magulang bakit yun po ang pangalan ninyo? Well, alam ko po na ang dahilan talaga ay junior po ako kaya kinuha po ng tatay ko yung pangalan niya. Kaya ako po ay Presbytero. Safe tayo dyan, ano po? So yun po, Governor, kung kayo po ay bibigyan ng bagong pangalan, bakit po Eleuterio? Ay, sorry po. Sorry. Okay, Governor, kung kayo po ibibigyan ng chance na palitan po yung pangalan ninyo, ano po yun or bakit po yun? Hindi ko na po papalitan kasi po maganda naman yung pangalan ko. Alam niyo po, Spanish word yan Ang ibig sabihin po niyan ay pare o holy man. At saka gusto ko po maligaya yung aking tatay kasi yung pangalan niya po yun, pinamana. Okay na rin po yun. Pwede naman pong ibang nickname. Next question po, saan at kailan po kayo nagkakilala ng inyong pong asawa? Nagkakilala po kami ni Mayor Lorna sa isang party po. Naimbitahan po ako sa isang birthday party ng kaibigan at nagkatitigan po kami. Sabi ko mukhang maganda po ito, mabait itong babae na ito. Kaya po nakipagkilala naman po tayo at doon na po nagsimula ang lahat. Okay po, ano po ang pinakang paborito ninyong childhood memory? Ay, gusto ko ho yung re-remember ho yung kasama ko yung pamilya ko. Nung kasi ho ay gustong-gusto kong pumunta sa ibang lugar. Napaka-memorable ho yung nagpunta kami sa Baguio. Kasi ho, alam niyo naman may tourist spot yun. Bata pa ako. Kaya palagi kong nare-remember kasama ko yung buong pamilya. So, kayo po ay isang abogado, di po ba? Ano po ba yun? Pangarap po ba talaga ninyo maging abogado? Or may nabudyok sa inyo na talagang gusto kong maging abogado? Opo, talagang pangarap ko kung maging abogado dahil gusto ko po ay makatulong doon sa mga inaapi, yung mga nahihirapan, yung nagiging biktima ng injustice. At pangalawa po, ang tatay ko rin po ay abogado. Kaya yun na nga po, kung sino po yung pinagmulan ay sabi nga po, follow the footsteps of your father. Opo. Yes. Bukod po sa pagiging abogado ninyo, ano pa po yung pinakang talent po ninyo? Meron ba kayong talent sa broadcasting? Broadcasting. Actually, hindi ko masyadong naisip yun Pero nagkaroon ho ako ng TV program na Yun ho ang Iyo ang Katarungan. At yan ho ay legal aid service, yung ating pong mga kababayan na naaapi, yung kailangan po nila ng legal counseling. Ay nagkaroon po ako ng ganyang TV program. At maganda naman po at gusto po natin nakakatulong sa ating mga kababayan. Ang haba po ng tanong, sagdali po. Okay, Governor, kayo po ay nagtapos sa UP ng Political Science sa loob lamang ng 3 taon. Kung ako po yun, baka ako inabot na ng ugat doon. Ano po? Oo. Sa ika-9 na posisyon at ika-6 naman sa Philippine Bar Examination. Kayo po ay sadyang walang hilig mag-aral o natural po sa inyo ang matatalino ang inyong mga lahi. Ano po baga? Well, ayoko naman ituring po na matalino po ako. At tayo po lang naman ay gusto lang mag-aral mabuti dahil lang sabi po ng tatay ko, yan lang ang maipapamana sa akin. At hindi man ho kami talaga galing sa mayaman. So sabi niya, mag-aral ka mabuti. Kahit mag-iwan ako ng konting pera o ari-arian, pag hindi ka rin marunong, sandali lang ubus na yan. So, ganun lang ho, ay talaga lang kailangan mag-aral mabuti. Yan naman nakikita ko. Meron naman mga henyo ho dyan, pero hindi man ho tayo henyo. At pinagpipilitan lang po natin makatapos kaagad. Yes, at nakakatuwa po dahil si Governor ay nakapasa sa Philippine Bar Examination with 89.9% na ratings. Ibang klase ang mga Marinduqueño talaga. Dahil si Senator Miriam Defensor, kung ikukumpara po ninyo, siya po ay nakapagtapos, which is siya po ay best debater, talagang kilala natin si Senator Miriam Defensor, pero kayo po ay nakapasa with 89.9%. Siya naman naka 78%. Talaga naman nakakatuwa. Well, alam nyo naman po, pag bar examination ay talagang tutok lang sa pag-aaral. Kaya nga po sabi ko,
hindi ko naman na talaga iniisip na top notcher, yung nasa 10 pong pinakamataas na nakapasa sa bar. Ano ho, ang sinabi ko lang, aim high. Ano ho, kaya sabi ko, be a top notcher. Kaya ho, pag ganun, kahit hindi ko yung maging top notcher, siguradong pasado. Kaya ganun ho ang ginawa kong strategy. Kaya nga ho, aral ho lang tayo ng aral. Aral sa umaga, pagtanghalian, matulog sandali, aral ulit sa hapon, pagkakain ng hapunan, aral ulit hanggang hating gabi. Puro ganun lang ho at nakatutok ho tayo. Nakakonsentrate lang ho tayo at siguro ho, siniswerte lang ho tayo na nakalanding ho tayo sa top 10. Pero yun naman hong top 10 namin sa klase, pangwalo naman ho din tayo at scholar din po tayo. Kaya siguro naman meron din hong pinagbabasihan yung ating pagiging top 10 sa baro po. So kayo po bilang abogado, ano po yung pinaka parang hindi nyo malilimutang kaso na nahawakan po ninyo? Well, yung talagang gusto ko pong palaging natatandaan ay yung lumapit po sa akin, wala po siyang pera at nakuha po yung kanyang lupa sa kanyang pamilya. Napakahirap na po, matagal na pong panahon yun. So sabi ko, sige, tayo na may tumutulong kahit ho walang bayad. At nilaban ho natin ang nilaban hanggang Supreme Court. At nakuha naman po nila yung kanilang lupa at masagana na po sila ngayon. So nakakataba po ng puso na tayo ay tumutulong sa mga mahihirap at naaapi. Kaya po very memorable yung mga ganong kaso. Wala po ba kayong nahawakang kaso na nagasundong ng manok? Yung nagnakaw po ng manok? Baka po ako makasuhan na Yan po yung mga vlog ko. Ano? So far po ay wala naman po ako nadaanan na ganyan. So kayo po ay successful lawyer. Naglilingkod sa kataas-taasang hukuman, ang Korte Suprema, nag-retire sa edad na 70. Bakit po ninyo napiling maglingkod sa Marinduque? Well, actually nga po, ay alam ko naman po ang Marinduque kahit po ako'y nasa Korte Suprema pa. So, naiisip ko na po yun na siguro po pag nakatapos po ako ng aking government service sa Supreme Court ay baka makatulong pa. Actually nga ho ay nung nasa Supreme Court pa po ako, naaalala ko na po yung ating mga kababayan dito at alam naman po natin, fourth class province po ito. At yun nga po, yung decision ko po dun sa Mandanas and Garcia versus Ochoa ay nakapag-dagdag po tayo ng malaking pera sa ating IRA na ngayon ay National Tax Allotment. Ay yan na po ay parang regalo ko na rin po sa ating mga local government units dito sa Marinduque, katulad nga po ng provincial government, ay yung 6 na municipal governments, at saka yung 280 na barangay governments ay ang laki po ng kanilang pondo ngayon para sa mga proyekto at programa. So, yun na nga po, nakita ko naman po na malakas pa rin po tayo kahit 70 anyos na po. Sabi ko, siguro pwede pang tumulong sa ating Marinduque para po paunlarin. Okay, thank you so much po. Kayo po ay 74 years old na. Hindi pa po. Sa Agosto pa po ako magsi-74. 73 pa po. Birthday ko po sa Agosto. Masyado tayo na-excite. So, kayo po ay 73 years old. Opo. Pero you are looking young. Ako pa parang 12 pa lang po ako pero pabulok na. Pero kayo po, you are looking young. Ano po ang sikreto ni Governor Presby? Well, salamat po dyan at palagay ko ay blow out kita. Kasi sabi mo bata ako, ano po. Pero alam niyo naman po, ay pwede naman hong makagawa ng maganda. At ang pinakamaganda ho ay yung fulfilling, yung inyong ginagawa, makatulong ho kayo sa kapwa. At syempre naman ho, tinututukan din ho natin yung ating kalusugan. Importante ho yun na para ho tayo ay ma-maintain yung ating magandang kondisyon sa katawan. So, wag ho tayong masyadong nagpapadala sa mabibigat na problema at ang aking pong pagtingin dyan ay bigyan ng solusyon sa magagawa nyo, sa maaabot. At kung talagang wala ng solusyon, hintayin nyo na lang ho kung ano mangyayari, talagang ginawa nyo na ho yung magagawa. At ang tingin ko ho dyan, optimist ho ako eh. Kahit masama na yung sitwasyon, marami pa rin magandang bagay na magmumula doon. Ho? Yun ang ganung paningin ko. Kahit masama na yung sitwasyon, may maganda pa rin mangyayari. At hindi ho tayo nawawala ng pag-asa na ating pong gaganda pa rin ang ating kinalalagyan.